Merong bagong loan app sa App Store or sa iOS po, which is familiar na familiar sa ating lahat. Which is itong si Mabilis Cash Loan App. Guys, alam natin yan. Kilala natin si Mabilis Cash Loan App na legit yan under kay Mali Lending. Which is yun naman ay downloadable sa Google Play Store. Whereas, itong bagong Mabilis Cash Loan App, downloadable siya only sa App Store or sa iOS. And the moment that I'm trying this loan app, no, accessible pa siya dito. Well, I hope hindi siya fly-by-night loan app na bigla-bigla na lang din nawawala. Kaya nga, bago mo pa lang siya i-try, sisilipin at susubukan ko siya mismo para makita nyo yung tamang expectation sa bagong Mabilis Cash Loan App. Disclaimer, this video is not sponsored and basically based on my personal experience po. Parang bin ko ng heads up before trying this loan app kung okay ba siya sa inyo. And of course, i-compare na rin natin sa OG Mabilis Cash. Ano kaya ang pinagkaiba nilang dalawa? Well, nakita ko lang kasi to sa aking IG. Naka-story form siya. And then, nakita ko rin siya sa aking Facebook feed. Well, available siya in public, kaya hindi rin malabo na nasubukan nyo na, or if ever na hindi nyo nga nasubukan at alam ko nandito ka para alamin nga before trying. So, good for you. Well, anyways, in this channel po, nagre-review po ako ng mga different loan apps, new man yan or existing or in and out sa Play Store or sa iOS, as well as I'm trying different online loan apps or services online, legit man or hindi, for you to have an idea. Kung gusto mo yung mga ganitong video, you can consider subscribing and clicking bell button ha, para lahat po ng mga videos ko is updated at notified ka. Well, back to this Mabilis Cash Loan App. Dito sa ads niya kasi po, mukha siyang legit and promising kasi tingnan nyo naman, no, may loan amount and then loan terms is very flexible. Pero huwag tayong mag-rely sa ganito. Alam nyo yan, pang-encourage lang talaga nila yan para ma-download or may-try natin to. Kaya nga susubukan ko po mismo. Nakita ko po dito sa App Store na mataas din yung ratings niya at nakalagay dito na nagpapautang daw siya as high loan amount or maximum credit limit of 90,000 pesos. But doesn't guaranteed to ha, any loan apps po na nagpapautang ng mga high amount doesn't guaranteed sa first loan. Pero na-offeran talaga. Well, sabi niya dito, ang loan provider niya daw is si Akram Lending Services Incorporated. Kapag mga ganito mga bagong loan app po, hindi pwedeng hindi natin siya silipin sa SEC website kung siya po ba ay actively licensed to operate. So, tinignan ko siya doon under sa list of recorded online lending platform at hindi ko po makita ito. Well, kaya nga dapat ko siyang silipin kasi available siya sa public. So, dinownload ko po yung app kahit wala siya sa SEC website. And then, agad-agad bubungad sa atin to. So, click lang natin tong next. And then, nakalagay dito, if we want to allow Mabilis Cash to track our activity. Kaya nga talaga, no, ayaw natin yung mga ganito na matatrack nga through our app. Kaya nalagay ko na lang dito as app na to track. And then, after that, I need to input my mobile phone number here. But itong mobile phone number na ito is hindi po siya nakaka-receive through SMS po, unlike sa other OLA. So, ito po, magkakaroon lang siya ng in-app verification code, kaya it must be watch out. May mag-pop up dyan na verification code like this one, na ito na yung OTP ko. Pero walang lang titext sa akin. In-app OTP lang po siya. Well, after this one is, nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni Mabilis Cash. And then, nandito na rin yung mga product details na mukhang promising. So, sabi niya nga dito, nagpaputang siya ng maximum loan amount of 90,000 pesos. And wala naman po ibang ganap dito. So, dahil susubukan ko po siya, kinik ko po itong Get Money. Diba? Get Money agad. Hindi pwedeng apply now. After nito, mag-undergo daw po ako ng application process like verify identity, personal information, work information, contact information, and bank card information. And right away po, sa first process po natin is the ID verification and then the facial recognition po ito. So for you to have an idea, ito yung mga IDs po na tinatanggap nila. Meron silang recommended, meron din silang other options. And then, tingnan siya recommended ID type, guys. Nandyan yung health card, national ID, diba? Kahit paano, magaan lang siyang i-provide. Kasi ako talaga, ang mga pinaprovide ko lang, PhilHealth lang din. So, kinonfirm ko yan, and then, pinicturan ko din right away, and then, after ko po siya pinicturan, lalabas po yung details ko ng aking ID, like my full name, ID number, and then date of birth. And then, this is followed by the facial recognition. So, magsiselfie lang po tayo dito, and then, next step na agad tayo, which is the personal information, including our education, marital status, number of credit cards, email, gender, residential address, loan purpose, and then, yung ating address details. And then, move on tayo sa next, which is the work information na. And don't worry naman, guys, no, for you to have an idea, ito yung mga profession po na tinatanggap nila. Huwag kayong mag-alala, kahit sino dito pwedeng mag-apply, though meron siyang mga company details or income details, okay lang yon. Kasi guys, look at this one. Nag-a-accept sila kahit student, professionals, employed, at OFW ha, nag-a-accept din pala sila nito. And of course, unemployed. Guys, ang tinry ko po dito is housewife lang. So, kahit naman ano yung i-provide mo or piliin mo kasi mapa-employed or not or student ka man, kailangan
kailangan mo pa rin naman i-provide yung mga company address, income details. So parang formality lang na kailangan talaga natin pumili ng ating profession. Well, after po nito, this is followed by the contact information po. So dito po tatlo po yung hinihingi po nila na character references po ito at ito po ay hindi manually fill up. Magdadirect po siya sa ating phone book list. Then after this process, move on tayo sa next, which is the bank card information or the withdrawal information na po ito. So dito po i-disburse if ever willing tayo na mag-loan dito or if ever ma-approve po tayo sa loan amount na gusto po nating utangin. So either e-wallet or bank accounts po. Pero kapag mga ganito pong mga loan app nga po, hindi talaga ako nagle-link dito ng mga bank accounts ko. Ang ginagamit ko po is through e-wallet. So for you to have an idea, ito naman po yung mga e-wallets na affiliated po nila. So this one guys, laging Gcash yung pinipili ko and this time naman, pinili ko naman is si Paymaya. Then after nito, hindi po pinag-isipan, system generated, meron po tayong loan offer agad worth 2,000 pesos. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba, na hindi siya guaranteed talaga na yung ganong kalaki maximum credit limit nila is ibibigay nila yon. So usually na-o-offeran. Pero magsisimula tayo sa pinakamaliit na amount or maliit or mababang amount po talaga. So, depende na lang din yan no, sa eligibility natin. Don't worry, very transparent naman sila sa portion na ito, no? Kasi 2,000 nga po yung offer nila sa akin. Ang marireceive ko na lang daw is 1,200 pesos. Dahil yan sa service fee nila na 800 pesos. At dito sa baba, nakalagay yung repayment plan ko po. At one-time payment lang po siya na mag-due siya within 7 days to pay. From the moment that I'm trying this loan up, grabe no? Within the short period of time, so ito yung matatanggap natin lang sa loan amount na in-offer sa atin. So lumalabas po, 40% of our loan amount po, yun po yung service fee po nila. Hindi nga po natin siya buong matatanggap. And then exact loan amount, which is 2,000 din, yung ibabayad natin sa kanila. Guys, tatanungin ko kayo, willing ba kayong mangutang po dito? Kasi utang naman po talaga based sa experience ko. Dahil napakadami ko na pong mga loan apps guys na ganito din yung mga nagiging format ng iba at na-try ko yon na disbursan talaga ako. Wala naman akong magagawa no kung gusto nyo pa rin siyang subukan or itry kasi kayo naman yung nangangailangan, kayo naman yung nagigipit. Pero at least no, naibigay ko sa inyo yung tamang expectation dito sa bagong Mabilis Cash po na ito. And if I'm going to compare the original Mabilis Cash, napakalayo po nila sa isa't isa. Pareha sila ng app name or loan app name pero ang layo po ng sistema nila, ng interest rates nila, ng loan offers nila. Kasi kay Mabilis Cash, na under kay Mali Lending is buo yun matatanggap. Meron siya yung standard interest rate of 9% up to 11%. And then monthly ang payment dun ha. Unlike po dito sa bagong Mabilis Cash po ngayon na nada-download natin sa iOS is sobrang ang layo ng diferensya. At hindi ko nga po siya mararecommend sa inyo pero again, pag-isipan nyo pa din pong mabuti. Well, anyway, sino na po nakapag-try dito sa bagong Mabilis Cash na nada-download sa iOS or sa App Store? Paki-comment down below po para aware din po iba nating viewers regarding this very new loan app which is the new Mabilis Cash rin. Don't worry, palagi po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!